sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 4:16. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Petro Corpus, ako po si Jackie Resio. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, Adyes ng buwan ng Disyembre. Hazardous eruption ng Bulkang Canlaon sa Negros, posibleng mangyari sa mga susunod na linggo ayon sa PHIVOLCS. AFP Visayas Command, naka-high alert sa human response kasunod ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Paglilikas o evacuation sa mga residente sa loob ng 6-kilometer radius danger zone sa Negros, abay pahirapan. Department of Health may babala sa peligro ng ashfall kasunod ng pagsabog ng Bulkang Canlaon. Meralco may pahabol na taas singil sa kuryente ngayong Disyembre. Ano ba naman yan, Ninong MVP? Hirit na magpadala ang Pilipinas ng barkong pandigma sa West Philippine Sea. Binutata ni Pangulong Bongbong Marcos. Vice President Inday Sara Duterte Carpio muling hindi sisipot sa NBI kaugnay ng umano'y banta niya sa buhay ni Pangulong Marcos. Kaso ng Chop Chop Cop sa Taguig City hindi pa sarado. Iba pang kasabwat iniimbestigahan ng PNP. Disisete anyos na lalaki pinatay sa taga ng kanyang sariling bayaw sa Antipolo, Rizal. Department of Health nagpaalala ng mga letrang TED ngayong Kapaskuhan. Mga pasyente o ilang pasyente na ooperahan sa Rizal Medical Center sa Pasig City, hindi nadaan sa raffle. Alang yan naman. Grabe naman yun, Lakay. Oo, si mga sirman director ng Rizal Medical Center, Secretary Ted Herbosa. Alang anong kalokohan nito. Parang raffle sa Christmas party, ha? Paano Lakay yung mga kailangan ng talagang operasyon kailangan i-raffle pa? Yung emergency naman, pero yung hindi emergency, abay kailangan maghintay ka hanggang next year. Ayan, kung hindi ka makasama sa raffle. Ayan. Nako, hindi na ilista. Paano na yun? Yun. Walang mga doktor dyan, oo. Samantala, pinangangamba na mangyari ang mapaminsalang pagsabog ng Bulkang Canlaon sa mga susunod na linggo. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Baculcol, itinasa alert level 3 ang sitwasyon ng bulkan. Indikasyon na posible magkaroon ng hazardous eruption sa malapit na hinaharap. Paliwanag ni Baculcol na may tinatawag na magmatic unrest sa ilalim ng bulkan kung kaya't na nangyari ang erupsyon kahapon. Batay sa bulletin ng PHIVOLCS, tumagal ng halos 4 na minuto ang pagsabog ng Canlaon Volcano. Na-monitor din ang tinatawag na pyroclastic density currents na posibleng tumupok sa mga lugar na dadaanan nito habang nagbubuga ng iba pang volcanic debris ang bulkan. Dahil sa sitwasyon, maigpit na nagbabala ang iba pang otoridad laban sa pagpasok naman sa 6 na kilometrong danger zone.
Samantala, itinaas na ng militar ang high alert sa humanitarian response ng Visayas Command kasunod ng pagputok ng bulkang Canlaon. Ayon kay Lieutenant General Fernando Reyeg, commander ng AFP Viscom, mahigpit na ang koordinasyon ng kanilang units sa mga disaster risk reduction offices sa Negros Island. Matapos ang explosive eruption kahapon, naitala na ang ashfall sa ilang mga lugar gaya ng Bago City, Gointobdan at Araal sa La Carlota City at Mambukal sa Murcia, Negros Occidental. Tinayari ng Office of Civil Defense na aabot sa 87,000 na katao ang maaapektuhan ng pagputok ng bulkan. Kaugnay nito, ipinadala na ng 303rd at 302nd Infantry Division ang mga kagamitan nito para tumulong sa evacuation. Sa emergency meeting ng NDRRMC kagabi, umapila itong magamit ang floating assets ng Philippine Navy para sa pagresponde lalo't alanganin ang air travel dahil sa pag-alboroto ng bulkan. Samantala, pahirapan naman ang evacuation sa mga residenteng apektado ng pagsabog ng bulkang Canlaon kahit ipinapatupad na ang forced evacuation simula pa kagabi. Aminado si Defense Secretary Gilbert Teodoro na ayaw lumikas ang maraming residente dahil hindi sila sanay at ayaw nilang iwanan ng kanilang mga bahay at mga ari-arian. Narito si Secretary Teodoro. Ang issues na hinaharap namin ngayon, nag-hesitate na lumikas ang mga tao kasi hindi sila sanay sa ganitong mga pangyayari. At syempre, hesitant sila na iwanan ang kanilang pag-aari. Ari-arian. Hanggang kanina umaga ay sinabi ng Office of Civil Defense na halos 10,000 katao pa lamang ang kanilang na-evacuate. Batay sa pagtayo ng OCD, 54,000 mula sa 87,000 na residente ang aktwal na maaring tamaan abutin ng ashfall mula sa bulkang Canlaon. Samantala, nasa 9,403 individuals o katumbas ng 2,880 na pamilya ang inilikas mula sa 5 lungsod at bayan sa Negros Occidental matapos ang pagsabog ng bulkang Canlaon kahapon, December 9. Sa tala ng OCD, 5,400 katao ang mula sa mga barangay ng Kabagnaan, Kamandag, Sag-ang, Biak na Bato, Mansalanaw, Masulog, Manghanoy at Robles sa bayan ng La Castellana. Habang 1,548 naman ang inilikas mula sa Bago City, 2,019 na katao mula sa La Carlota City, 400 sa Pontevedra at 36 naman mula naman sa Moises Padilla. Kaugnay nito, tiniyak ng OCD na nanatiling naka-standby ang MDRRMO ng La Castellana para umalalay sa mga kinakailangan pang iligas sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Samantala, tiniyak naman ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na handa ang pamahalaan sa pagtugon sa mga pangailangan na naapektuhang residente dahil sa pagsabog ng Mount Canlaon. Sabi ng Pangulong Marcos, susuportan nila ang mga pamilyang inilikas sa loob ng 6-kilometer danger zone sa pamagitan ng pagbibigay ng food packs at iba pang pangangailangan. Patuloy na minomonitor ng Department of Environment and Natural Resources DNR at Department of Science and Technology DOST ang kalidad ng hangin sa lugar para malaman kung ligtas pa ba ito sa mga taong malapit sa danger zone. At tiniyak din ng Pangulong Marcos na sapat ang pondo ng pamahalaan sa pagbibigay ng assistance sa mga residenteng naapektuhan.
Nagbabala naman ang Department of Health sa posibleng panganib sa kalusugan kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Occidental. Ibinahagi ng DOH ang posibleng panganib na dulot ng ashfall. Isa na rito ang respiratory illnesses at hirap sa paghinga lalo na sa may mga asthma, eye irritation, skin irritation at skin rashes, paging ang water contamination. Inabisuhan ni Health Secretary Ted Teodoro Herbosa ang publiko na magsuot ng N95 mask, proteksyon sa mata gaya ng goggles at iwasan ang paggamit ng kontaminadong tubig. Inutusan din ng pamunuan ng DOH ang Centers for Health Development o CDH na palakasin ang ugnayan sa mga lokal na government units at maghatid ng emergency services para sa tubig, hygiene, nutrition, mental health at psychosocial support. Samantala, inatasan naman ng Department of Health ang lahat ng mga Centers for Health Development o regional offices na tiyaking may sapat na supply ng kailangang pantugon sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Kasama na rito ang N95 mask, goggles, water purification tablets o filters, magamot, hand sanitizers at antiseptic wipes. Batay sa memorandum ng DOH sa mga regional offices, dapat maging mapagbantay at paghandaan ang posibleng epekto sa serbisyo ng insidente at pagpapalakas ng koordinasyon sa mga lokal na gobyerno at iba pang ahensya ng pamahalaan. Paalala naman ng DOH sa mga ospital at health facilities malapit sa Mount Kanlaon na i-priority ang pagtanggap sa mga buntis at iba pang residenteng may komplikasyon sa kanilang kalusugan at kung kailanganin ay palawakin pa ang kanilang kapasidad. Abay, Secretary Teddy Herbosa, pumasyal ka naman doon. Tignan mo yung kalagayan doon. Inspeksyon mo yung opisina ng mga centers ng DOH. Ang presenteng nakakarating dun ikaw pa. Samantala, naka-alerto na rin ang Department of Agriculture sa posibleng epekto ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon sa sektor ng pagsasaka sa Western Visayas. Sa inilabas na abiso ng DADRRM, hinimok nito ang mga magsasaka na palagiang i-monitor ang sitwasyon ng bulkan. Pinayuhan ng ahensya ang mga ito na ilagay ang mga alagang hayop sa ligtas na silungan kung magpapatuloy ang pagbuga ng abo mula sa Kanlaon Volcano. Gayon din ay ilagay ang lahat ng makinarya sa loob ng kamalig patuloy na makipag-ugnayan sa LGUs at antabayanan ang abiso sa mga lokasyon para sa posibleng evacuation centers ng kanilang mga alagang hayop. Tiniyak naman ng DA na patuloy silang nakatutok sa aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Pangulong Bongbong Marcos nagdesisyon o nanindigan na hindi kailangang magpadala ng barkong pandigma sa West Philippine Sea sa kabila ng panibagong pambubuli na naman ng China. Vice President Inday Sara Duterte Carpio, hindi raw sisipot bukas sa gagawing investigasyon ng NBI kaugnay sa kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulong Marcos. Kaso naman ng Chap-Chap Cup sa Taguig City, hindi pa sarado, iba pang kasabwat iniimbestigahan ayon sa Philippine National Police. At mga pasyenteng nakapila na operasyon sa Rizal Medical Center sa Pasig, kakaiba. Parang Christmas party, ha? Ayan. Idadaan sa raffle kung sino ang mauunahing ooperahan. Walang ha? Secretary. Ang sad naman ng paraffle nila lakay. Kahit na namimilipit ka na sa sakit, ayan, kung hindi ka mabunot sa raffle, abay, next year ka pa ooperahan, Miss Jackie, ha? Parang sa atin okay lang na hindi mabunot sa raffle, pero yung kanila parang ang sa sakit Christmas party, pero yung pasyente, ha? Diyos ko, ilang buwan na silang nandyan. Secretary Herbosa, what is happening to our government hospital secretary, ha? Anong ginagawa mo, Secretary?
Natutulog ka ba sa pansitan? Diyos ko, lumabas ka sa opisina mo. Tao po. Alang yan, mga serbisyo ito, oo. Oras sa ganap na 4:30. Ang balitang ito ay Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Miss Jackie O. Merry Christmas po, Ninong. Ilang days before Christmas? 15 days, Lakay. Ha? 15 days na lang? Wow, bilis ng panahon. Pero Miss Jackie, ha? Adik ka ba? Sa alin? Adik ka ba sa sugal? Ay, hindi po. Adik po ba ka sa sugal at lagi bang nakaramdam ng matinding udyok na magsugal at laging gigil na makabawi kapag kayo po ay natatalo, ha? Abay, naglalaan ka ba ng mas malaking oras at salapi para sa sugal? Salip na ito ay para sa iyong pamilya. At nababaon ka na ba sa utang? At nagbebenta na ba ng mga properties dahil sa pagsusugal? Kung kailangan mo ng tulong, pare koy, o maging isang mahal mo sa buhay, may mga programa ang PAGCOR. Katulad na lamang ng Player Exclusion Program at iba pa. At para sa dagdag na detalye at impormasyon tungkol sa problem gambling, mag-log on lamang sa www.pagcor.ph regulatory/responsible.ph. Isang paalala mula sa PAGCOR, game safely, game responsibly. RH Break Time. At batiin mo natin ng happy birthday si Mary Claire Lasala. Aba Claire, happy birthday. At si Kyle Bulyas Dartagnan. Si D'Artagnan, Lakay. D'Artagnan ba? Pero yung spelling, kakaiba yung spelling niya, Lakay. Imported ba ang pronunciation? D'Artagnan daw, Lakay. D'Artagnan. Silent G. Ganun ba? Pasensya na sa Ilocano ako ha? Bigkas ko, Dartagnan. Dartagnan pala ha? Ayan. Imported pala apelyido ni Kyle. Hindi, Lakay. Bulyas. Bulyas. Yun yung first name niya, Lakay. D'Artagnan Kyle siya, Lakay. Di mo maintindihan na mga apelyido dito sa first name tsaka surname na ha? Pangalan pala yan. First name pala Lakay. yan. At ano nga namin, Lakay, iniintay pa po namin yung papizza mo, no, Kyle? Kyle, ha? Ayan. Oy, Kyle Dartagnan. Pamirienda ka naman. Di ba karamdam si Kyle, ha? Ayan. Naghintay pa yata ng bonus, ha? Chadniel Lianes, happy birthday. At Mark Christian Cabral. Quincy Pearl Aninyon at Jennifer Luby. Happy birthday. Samantala, hindi pa kailangan magpadala ng warship o barko de guerra ang Philippine Navy sa West Philippine Sea. Ito ang sinabi ng Commander-in-Chief Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa panibago insidente ng pambubuli na naman ng China sa mga mangisda at persa sa Bao de Masinloc at Hasa-Hasa Shoal. Ayon sa Pangulong Marcos, hindi maunguna ang Pilipinas sa pagpalala ng tensyon sa pagitan ng China at ang ating bansa. Sabi pa ng Pangulong Marcos, ang ginagawa ng Pilipinas ay mag-resupply lamang para sa mga isda at tropa sa West Philippine Sea at para protektahan ang territorial rights ng Pilipinas. Sa katunayan, sinabi pa ng Pangulo na ang Pilipinas pa nga ang laging nagpapababa ng tensyon sa West Philippine Sea. Narito ang Pangulong Marcos. We will never be part of an escalation
in the situation in the West Philippine Sea. If we look at the evolution of the situation in the West Philippine Sea, the Philippines has never been an agent of escalation of tensions. So we will not do that. We don't need Navy warships. All we are doing is resupplying our fishermen, protecting our territorial rights. Samantala, nagbabala si Senator Risa Hontiveros sa nakakaalarmang panghihimasok ng China sa teritoryo ng bansa. Kasunod ito ng kanyang ibinulgar na 13 undocumented Chinese nationals ang natuklasan ng PCG sa isang dredging vessel na MV Harvest 89 na kanilang ininspeksyon sa Mariveles, Bataan noong November 26. Maliban sa mga ID at alien employment permit na ipinakita ng mga ito, mas nakakaalarma ay ang uniforme ng People's Liberation Army o PLA ng China na nakita sa barko. Walang pinag-iba ito sa mga uniforme din ng PLA na nakumpiska sa mga raid sa mga pogo. Babala ni Hontiveros, ang ginagawa ng mga itong dredging ay hindi lang makasisira sa ating ecosystem, kundi sa kabuuan ng karagatan. Ang kumpanyang nasa likod nito ay ang China Harbor Engineer Company o CHEC na blacklisted ng United States noong 2020 at blacklisted din ng World Trade Organization. Inirekomenda naman ni Hontiveros ang masusing investigasyon ng DOJ at busisihin ang alien employment permit ng mga Chinese nationals na ibinigay ng DOLE. Narito ang pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Mas nakapagtataka, may nahanap na PLA uniform on board. Parang yung mga PLA uniform na nahanap sa mga pogo. Dredging operations conducted by Chinese vessels in our waters have long alarmed the communities on the affected coasts. Dredging does not merely reshape the seabed. It disrupts ecosystems, destroys marine habitats, and contributes to long-term ecological imbalance. Kakabahala naman yan. Pero may panawagan ngayon ang Social Security System SSS. O para po sa mga members ng SSS ha. Ayan. Ang sabi po ng SSS, kailangan nang mag-update ng inyong mga contact information. Kasabay nito ay ang implementasyon ng SMS OTP gamit ang MySSS portal. At kaugnay nito ay makasama natin muli ang acting head ng SSS Media Affairs Department na si Mr. J. Labadia upang talakayin ang latest na panawagan mula sa SSS. Director J. Labadia, sir. Magandang hapon po sa inyo, Director. Magandang hapon po. Magandang hapon, Sir Deo and Miss Jackie. Ayan, Mr. J. Ayan, nabalitaan namin na nagpatupad ng multi-factor authentication schemes ang SSS para sa my.sss portal. Ano ba itong multi-factor authentication scheme na ito, Director Labadia? Sir, ito po ay additional security measures po na ipinatupad ng SSS upang lalo po nating pag-itihin yung seguridad ng ating my.sss portal o yung online platform natin, dahil ito po yung ating ginagamit sa mga online transactions po natin. So, bahagi po ito ng patuloy na enhancement ng SSS sa mga online facilities nito. So, isa itong proactive step natin kung saan nagkakaroon ng authentication process muna tuwing ang isang member ay magla-login sa kanyang my.sss account using yung kanyang is either yung mobile phone or yung kanyang personal computer. Ayun, Mr. J, bakit kinakailangan pa po nito? Bakit po mahalaga itong multi-factor authentication schemes? Ito po ay isang dagdag security dun sa ating my.sss account. So sa pamamagitan po ng ating bagong security feature po na ito, may iwasan po natin yung mga unauthorized access sa online account ng isang member at hindi ito magagamit na sa anumang fraudulent na transactions. So yung mga scammers or fraudsters ngayon ay since gumagamit sila ng mga makabagong teknolohiya, so ang SSS po ay nagdagdag nitong security feature para bilang tugon na rin po para maprotektahan po natin yung ating
mga members sa kanilang mga online transactions. Ano-anong mga multi-factor authentication schemes na ba ang ginagamit ng SSSJ? Meron po tayong dalawang uri po ng multi-factor authentication schemes na pinapatupad sa ating My.SSS portal. Una-una po ito yung SMS one-time password o yung SMS OTP, and yung isa po yung time-based one-time password. Ano naman o paano po yung SMS one-time password, Mr. J? Itong ating, yung una, yung SMS one-time password, ito po yung nagpapadala po tayo ng 6-digit na passcode dun sa SSS registered mobile number ng member tuwing magla-login po siya sa kanyang My.SSS account. So, ito po ay paraan para ma-verify po natin yung identity ng member na nais mag-login or mag-access dun sa account po na yon. So, mahalaga po na nananawagan po tayo sa lahat ng ating mga members na yung kanilang record po sa SSS ay updated po yung kanilang mobile number para tuwing mag-access po sila or mag-login sa kanilang My.SSS ay mapapadalhan po o matatanggap po nila yung ating SMS OTP. So, ano ang panawagan ng SSS sa mga members, Mr. Director J? Ating hinihimok po yung ating mga members na mag-update ng kanilang contact information sa record ng SSS. Sapagkat kung updated po or inactive po yung mobile number na naka-record sa SSS ay maaaring hindi nila matatanggap yung verification code na ipapadala po natin sa tuwing mag-access po sila sa kanilang My.SSS. Mr. J, paano naman ho ang magiging proseso ng pag-update ng kanilang contact information dito po sa My Account, My SSS portal po? Ang ating mga members para makapag-update ng kanilang contact information ay pwede ho silang bumisita po sa ating mga SS branches or pwede rin ho nila mag-update in online. Sa mga branches naman ho, ang kailangan lang ho nila muna ay mag-download po ng E4, yung ating member data change request na form, fill-upan po yan, at isubmit po sa ating mga branches para ma-update po agad yung kanilang contact information. Within the day naman po ay agad-agad po marireceive nila yung update ng kanilang contact information sa SSS record. Ayan. Ito ba, Director Jela Badia, senior friendly ba ito? Di ba kami pahirap ang mag-update ng ganito? Masyadong techy. Ano naman po ito, sir? Ito ay since additional feature, ating madali naman po itong magagawa ng ating mga senior. Or pwede naman ho silang magpatulong sa kanilang mga kasambahay, yung kanilang mga apo or mga anak po. Tapos sa ating mga branches naman, meron ho tayong e-center po dyan. Pwede ho silang gumamit ng ating mga personal computers. Meron po tayong mga employees na pwede mag-assist po sa kanila. Ayan. Baka magkamali mapindot, biglang maubos, mawala yung mga pera, pension ni mawala na. Mahirap na. Ayan. Anyway, Mr. J. Labadia, sir, Director, maraming salamat, magandang hapon at Merry Christmas. Magandang hapon din po at Merry Christmas din po. Mahaybiyan ang acting head ng SSS Media Affairs Department, J. Labadia. Good afternoon, Congressman Byong Garing ng Muntinlupa, ha? At ako yung Martin Nocum at Dr. Minggita Padilla. Yan. Abay, ano ibig sabihin ng TED sa DOH press release? Habang nagkahagul sa mga ospital, yan pa iniisip. Yun daw, TED, Dr. Minggita, nung ma-interview natin si ASEC Domingo kahapo. Kanina, ayan. Ayun daw, sip-sip ba? Kay Secretary Ted Herbosa. Yun daw, tamang pagkain. Yung exercise. Yung ewan ko ba, hindi na yan. Dapat magtrabaho sila. Ayan. Dapat kayo mga taga-DOH, Secretary Ted Herbosa, lumabas ka sa opisina mo, magtrabaho ka. Ayan. Pasyalan mo mga ospital at ano itong programa ninyo, ginagawa ninyo, ha? Mga nakalinya operahan, iraraffle.
only in the Philippines, Dr. Minggita Padilla, what is happening to our country? Diyos ko. Yung isang pasyente, tumawag naman sa akin kanina yung anak, yung mister. Pinakita yung itsura ng misis, talaga namang humihiyaw na sa iyak. Walang nagpupuntang doktora Minggita. Nurse lang ang tumitingin, mantanga mo 1 linggo, minsan walang doktor man lang na tumitingin sa kanila. Pagkatapos sasabihin, nasa seminar daw yung mga doktor. Hello? Diyos ko naman, baka naman... Lahat sila lakay, nasa Kaya nga, baka junket lang naman ng mga pharma companies yan, ha? Yung mga nakakota ng mga, inire-reset ang gamot. Sana wag naman. Walang yan. Sino bang direktor ng Rizal Medical Center? Inutil po, mga kaibigan. Nakakalungkot. Nakakaawa po ang mga pasyente. Pagkatapos pasyente, yan, nakadextrose, mga kaibigan Instead na nakahiga sa kama o kaya nakaupo sa wheelchair, monoblock ang upuan. Alang yan naman, oo. Kahit nga kaming walang kapansanan, pag matagal na nakaupo sa monoblock, nangangawit pa. Ano pa ho yung mo, may sakit, nako. Kaya Secretary Ted Herbosa, kaysa ka TED press release mo, ayan, mag-ikot ka sa mga government hospital na makita mo kung anong kalagayan ng mga pasyente. Tinamaan ng magaling. Secretary Bongo, tingnan mo, Senator Bongo, ayan, mabuti pa si Bongo, may malasakit center Yung health secretary natin DDP, ayan. Ano yun, lakay? Dikit ng dikit sa presidente. Samantala sa detalye ng ating mga balita, pamahalaan, sinisikap na mapaluwag ang mga expressway at iba pang toll roads ngayong holiday season. Alamin natin ang report mula sa Malacanang. I am misled, Abay, pakisabi nga kay Presidente, kay Secretary Lucas Bersamin, abay, yung mga taga-DOH, di yata nagtatrabaho, mga doktor sa mga government hospitals. Abay, saan ka naman nakita ng mga operahan? Ayan, nakapila sa operating room. Iniraraffle, parang Christmas party, paraffle ng TV, mga papremyo. Walang yung kalokohan yan, high blood na naman ako, Dr. Minggita Padilla. Chill-chill lang, lakay. Oo nga, makalma lang. Makalma lang tayo, Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Hindi bali lakay, naka-monitor sa'yo ang Malacanang. Ay, saan na nga makarating, Pwede ba dagukan itong Secretary Ted Herbosa para matauhan naman yung mga tauhan niya at mag-ikot-ikot naman? Diyos ko, palitan na kaya itong si Ted Herbosa, Yung dapat yung mga doktor na katulad ni wala nang kaparis yata. Delayed Secretary at delayed Senator Juan Flavier. Dapat ganun. Anyway, Miss, let you go. Proceed. Ayan, pero tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginagawa ng paraan ng Department of Transportation at ng Toll Regulatory Board na maiwasan ang siksikan ng mga sasakyan sa toll roads. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa inaugurasyon ng NLEX Candaba 3rd Viaduct sa Pulilan, Bulacan. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na nagpapatupad ang DOTR at PRB ng lahat ng kinakailangang hakbang para maibsan ang congestion at maging maginhawa ang biyahe sa nasabing mga kalsada ngayong holiday season. Ayon sa Pangulo, napapanahon ang pagbubukas ng Candaba 3rd Viaduct sa inaasahang dagsa ng mga motorista na magbabakasyon sa mga probinsya man o sa Maynila ngayong Pasko at Bagong Taon. Kaugnay nito nanawagan si PBBM sa lahat ng stakeholders na bumuo at magpatupad ng mga estratehiya para matugunan ang pagtaas ng demand sa toll roads. Narito si Pangulong Marcos. With all this in mind, I call on all concerns, especially the Toll Regulatory Board and the NLEX Corporation, to remain vigilant. Let us prioritize with swift responses, mechanisms, and deploy well-coordinated traffic management strategies to address the ever-changing conditions and the increasing demands on our toll roads. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let. Samantala, Pogo ban sa pagtatapos ng taon nasa kamay na ng mga LGU ayon kay Senator Win Gatchalian. Sa detalye, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Malaki ang papel na gagampanan ng mga local government units sa pagpapatupad ng tuluyang pagbabawal sa operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operators sa Pogo sa bansa.
sa pagtatapos ng taon na linsulod sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang paniniwala ni Senador Sherwin Gatchalian ng Senate Committee on Ways and Means habang nalalapit na ang December 31 deadline. Ayon kay Gatchalian, nagtakbuhan na sa mga probinsya ang mga POGO operations na mas maliit ang kanilang operation na dapat matiyagan ng mga LGUs. Napatunayan na ito sa sinalakay ng NBI na POGO operation sa Panabo City, Davao del Norte kamakailan lang. Nakaramihan ng mga dayuang nahuli ay galing sa mga nagsarang POGO sa Metro Manila at karatig lugar. Sabi ni Gatchalian, maaring maparusahan ng mga mayors na magpabaya sa kanilang tungkulin at makapag-operate ang POGO sa kanilang nasasakupan. Hindi katanggap-tanggap ang katwiran na hindi nila alam. Pinayuhan ng mga LGUs na makipag-ugnayan sa PNP, iba pang law enforcement agencies, ganon din sa Cagayan Economic Zone Authority, Freeport Area of Bataan at Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR. Ito si RH28 Raymond Dadpaz para sa DZRH, sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Standby man ang Milky Rigunan Edniel Parosa Val Gonzales, Noche Kakas. At antabayan din po mahabigan ang balita tungkol sa graft cases laban kay dating kay Chief Legal Counsel Johnny Ponce Enrile, dating Ambassador Danding Cojuangco, dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., at former First Lady Imelda Romualdez Marcos at iba pa kaugnay sa ill-gotten wealth. Ibinasura, dinismiss ng Sandigan Bayan. Oras sa ganap ng alas 5 na kulot alas 4:58. Ang dalawang civil cases laban kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, the late business tycoon Eduardo Danding Cojuangco Jr., dating the late President Ferdinand Edralin Marcos Sr., dating First Lady Imelda Marcos, at iba pa kaugnay sa umano'y ill-gotten wealth cases. Sa edisyon ng Sandigan Bayan, pinagbigyan nila ang motion na atras na ang civil cases laban sa mga nabanggit na personalidad. Ang civil case na ito ay ang pagsabuatan umano ni Danding Cojuangco, dating Pangulong Marcos, Imelda Marcos at iba pa na gamitin ang Philippine Coconut Authority PCA at ang Coconut Consumers Stabilization Fund para manipulahin umano ang acquisition ng 72% ng First United Bank. Habang isa pang civil case ay may kinalaman naman sa hindi tamang paggamit ng Coconut Levy Fund para makabili ng 2 blocks ng San Miguel Corporation shares na isang paglabag kapag kinukolekta na ang levy. Ang edisyon ng Sandigan Bayan ay kasunod ng pag-atraso ng gobyerno sa kaso dahil sa nagpapatuloy na negosasyon para sa compromise agreement at ang nagdaang ruling ng Korte Suprema. Samantala, tulong ng PSA muling kinuha ng House Blue Ribbon Committee para suriin ang mahigit na 1,000 mga pangalan na nasa acknowledgement receipt sa confidential funds ng Office of the Vice President. Milky Rigunan, please come in. Milky. Lakayateya, nasa 1,992 ang mga pangalan na ipinapasilip ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa Philippine Statistics Authority na nakapirma sa acknowledgement receipts ng DepEd ng si Vice President Sara Duterte Tanihin. Ang request ay nasa sulat ni Manila Representative Joel Chua, chairman ng komite, para masuri kung taong nag-i-exist sa ganito mga pangalan. Sa sulat ni Chua sa PSA, hiniling nito na ma-check sa database ng PSA ang certification of birth, marriage at death ng mga ito. Ang request ay kasunod ng naunang report ng PSA na mahigit 400 sa 670 na mga pangalan sa mga dokumento ng DepEd ay non-existent. Kabilang dito ang mga pangalan Lakayateya na Milky Sequia,
Nga pala. Presencio. Bakit ba't nakasama ang pangalan mo dyan? Ano ang apelyido mo ngayon? Hindi na Rigunan? Sequoia na? Hindi na lakay. Milky? Toyota Sequoia na. Toyota Sequoia? Allah. Ay mo na Land Cruiser, Prado, Sequoia pa ha? Ayan, high-end. Sequoia lakay eh. Milky Sequoia, Milky Sequoia Tamaraw. Ayan. Biglang bumawa ng tama. Pero kabilang dito lakay mga pangalan ni Milky Sequoia, Alice Presencio, Sally Redendon at Sheila Dado. Nauna na rin sinabi ng komite na posibleng maharap sa plunder. Ano pang mga reklamo si Vice President Sara Duterte at pang mga government officials dahil sa hindi maipaliwanag na paggamit ng mga confidential funds. Ako si Milk Reguna nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Milky Regonan. Flash Report. Flash Report! Samantala, flash report mula kay RH27 Noche Cacas. May sunog dyan po sa may Kawit, Cavite. Sa detalye, RH27 Noche Cacas. Noche. Jackie at Lakay, nasusunog ngayon itong residential area sa Barangay Aplaya sa Binakayan, Kawit, Cavite. Nakataas na sa second alarm itong natang sunog ng residential. Mga na-follow, please. 27, Noche Cacas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Mga kuya, mga ate, ingat sa sunog. Navy assets ikinukonsiderang gamitin sa pagresponde. Kala ko sa West Philippine Sea. Sa Bulkang Kanlaon. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Jackie, naghahanda na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa posibilidad na gumamit ng naval assets para sa pagresponde sa mga apektado ng Mount Kanlaon. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Chudoro, chairman ng NDRMC, magiging pahirapan ang paglipad dahil sa abo sakaling magpatuloy ang pag-alboruto ng bulkan. Sa katunayan, kanselado pa rin ang maraming lipad sa Iloilo Airport habang pinangangambahan namang matamay ng asphalt ang Silay Airport malapit sa Bacolod. Sa ambush interview sa Camp Aguinaldo, nagpahayag ng kumpiyansa si Chudoro na hindi maapektuhan ng abo itong seaports. Marami rin naman ng RoRo facilities sa paligid ng Negros Island na maaaring pagdaungan at paglunsaran ng mga sasakyang pandagat. Pakinggan natin ang kalihim. Oo, kasi baka pag may ash, hindi pwede lumipad. So, kinakailangan ibarko. Let's say, I heard may reports tayo yung Iloilo Airport nga nagsara kahapon because of ashfall. Ashfall to eh. Depende sa hangin. Ngayon, pa-northwest yung hangin, ano? Eh kung bumuga ito na pag-ganon, damay yung Silay City Airport. Batay sa datos ng OCD Region 7 kaninang tangali, higit 11,000 individual na ang naililikas sa La Castellana, Bago City, La Carlota City, Pontevedra, Moises Padilla at Murcia sa Negros Occidental. Ito si Edniel Parrosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, 10 mga kumpanya na sangkot sa smuggling at illegal trade ng mga agri-products blacklisted na ng Department of Agriculture. Sa detalye, RH5, Val Gonzalez. Val? Jackie at Mayor, idiniklara ng blacklisted ng Department of Agriculture ang 10 mga kumpanya dahil sa mga kaso ng smuggling at iba pang illegal na aktibidad sa produktong agrikultura. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bahagi ito ng pinalakas na pagsisikap ng gobyerno upang tuldukan ng agricultural smuggling. Kabilang sa mga kumpanyang blacklisted sa loob lamang ng nakalipas na 6 na buwan ay ang LVM Grains Enterprises, Kais Lease Consumer Goods Trading, JRA and Pearl Enterprises, Betron Consumer Goods Trading, RCNN Non-Specialized Wholesale Trading, Golden Race Consumer Goods Trading, Kais Lease, RCNN, Chastity Consumer Goods Trading at Golden Race. Sabi ni Laurel, mas mataas na ang bilang na ito kumpara sa na-blacklist sa nakalipas na 6 na taon. Bukod sa smuggling, sangkot din ang mga ito sa profiteering, hoarding at cartel activities na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng pagkain at sumisira sa presyo sa lokal na merkado. Dito lamang buwan ng Setyembre nang pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na naglalayong labanan ng talamak na smuggling ng mga agri-products sa bansa. Bukod sa non-bailable at habang buhay na pagkakakulong, ay tinaas na rin sa 5 beses mula sa dating 2 beses lamang na multa ng smuggled goods. Ako, si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Michael is my guy. Ang palitan ng dollar ngayon, Miss Jackie. Magkano na lakay? 58 pesos and 01 centavo per dollar. Hintay pa ako lakay. Ayan, yung TED pala, Dr. Minguita Padilla, na dapat daw tandaan, sabi ni Secretary Ted Herbosa, yung T, ayan, tamang pagkain. Yung E, exercise. At yung D, disiplina daw sa katawan. Akala ko diet. Kasama na yun. Ayan. Pero para sa akin, yung TED, ayan, Secretary Ted, ayan, yung T, trabaho kayo. Ayan. Yung E, ano ba yung E? Ano bang mada doon na Miss Jackie, ha? Ayan. Yung isihan lang sa pag wag easy. Ayan, trabaho, ayan. At yung D, dapat magtrabaho pa kayo. Ayan. Kung anong gimmick ninyo. Kung mga pasyente ooperahan na nakapila, iniraraffle. Masyado naman yung sinusunod yung Christmas spirit, pati po sa pasyente, nagpaparaffle. Sinabi mo. At yan po ang kabuhan natin pala tuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Pecho Corpus, ako po si Jackie Resho. Malansyadong balita, susunod na. Chairman of the Board, Henry Uri at Miss Josa Cruzat. Bye-bye. Ingat. Merry Christmas.